Maraming mga tao, mahal daw nila ang Diyos, hindi naman sinusunod ang Panginoon. Ang salitang I love you, precious yan. Hindi mo basta-basta bibitawan yan. Ang love dito is an action word, nakikita. So, ganun lang kasimple. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Ang nagmamahal sa akin, nag-aakay ng kaluluwa, nagdi-disciple, nagmo-morning prayer, nagsi-cell group, gawain lahat ni Lord yon. Tapos sabihin mo, I love you Lord, wala kang ang cell group, hindi ka nagpe-pray everyday, ni hanggang ngayon yung Genesis, hindi mo pa matapos-tapos basahin. Tapos sabihin mo, I love you, Lord. Pagbabasa nga, hindi mo pa nagawa Ipamuhay mo pa kaya? So, ibig sabihin, ang nagmamahal kay Lord, niyayakap lahat ng mga spiritual activities. Niyayakap ang gawain ng Diyos. Hindi siya religious person. Siya yung tao na pinapractice niyang napapakinggan niya. Ang may pagmamahal kay Lord, ginagamit siya. Walang tao na pwedeng magbago sa buhay natin, kundi si Kristo lang. Hindi ka kayang baguhin ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo. Hindi ka kayang baguhin ng politician. Ang makapagpabago sa atin, si Jesus. Mababago lifestyle mo, pero yung the whole being mo, Diyos lang makagawa niyan. Walang tao na pwedeng magbago sa buhay natin, kundi si Kristo lang, dahil siya lang ang namatay at pinako sa cross. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Dati nagmumura ka, mapanira ka sa iyong kapwa. That's already your life. Ngayon, lumalayo ka na sa mali, natuto ka ng magpatawad, inside, outside, hindi ka naglagay ng puot sa sarili mo. The Holy Spirit is the one who controls you because you are now a new person. It's because of the Lord Jesus Christ. Wala na sa iyo ang sugal, wala nang pagmumura, wala na yung dalawang mukha na makikita sa iyo. Nag-iisa ka man o maraming tao kasama mo, you're the same new person. Hindi ka nagkukunyari. Yung dati mayabang ka, humble ka na ngayon. Dati sinungaling ka, totoo na sinasabi mo. Ang totoong binago, genuinely galing kay Kristo yan. Hindi ka binago ng CGS Philippines. Hindi ka binago ng pastor. Binago ka ng salita ng Diyos through the power of the Holy Spirit. That is why until now, nawala ang ilan, nagpapatuloy ka. Because you are genuine person.
You know now your priorities. Dati ay walang disiplinang sarili mo. Gumigising ka na ngayon to worship God there, here in online platform. You respect this because you believe God is Spirit. Kasama mo ang Diyos dyan. So makikita mo, may changes ang mga priorities mo. Napabago ang pagkatao mo. At sino gumawa niyan? Very clear. Ang nakipag-isa kay Kristo. Ang mga tao, kaya niyang baguhin sarili niya, pero hindi maglalas yan for 1 week. Pwedeng maging plastic ka, kasama mo yung mga binago ng buhay, pero lilitaw ang tunay mo na kulay. Ang tanging makapagpabago sa buhay natin is our Savior, the Lord Jesus Christ. Ang sino man kay Kristo ay bagong nilalang. Ibig sabihin, you need to have relationship with the Lord Jesus Christ. That is why inaalagaan natin relasyon natin sa Panginoon. We value cell group community. We value prayer every day. We value Bible reading every day to sustain our connection with the Lord Jesus Christ. Ang good news is not material things. Ang good news na iba ang priority mo sa paggamit ng finances, na ibang priority mo sa mga gawain. Wala ka na sa barkada ng inuman. Wala ka na sa mga maling tao. Mga old friends, ngayon you have now a new friends. Pati mga luma mong kaibigan tinatanggal ng Diyos. At meron ka na mga bagong kaibigan. At yun ang mga nasa cell community group, nasa prayer group, nasa simbahay group. So makikita mo si Lord nagpipreserve sa iyo. At nakikita mo ang ganda ng takbo ng buhay mo sa ngayon. At inaabot mo yung mga alipin na kasalanan patungo sa liwanag. That's the power of the good news.
Hindi tayo dapat naghihiganti. Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So as we go on sa ating journey, maaring marami sa inyo ang nakaranas ng accusation. Sumasama kayo dyan. Ano yan? Scammer yan. Ang sinasamahan nyo dyan, pagsasayang lang kayo ng oras dyan. Maaring marami sa inyo nakaranas ng mga rejection, marami sa inyo iniinsulto, kasi normal yan kapag ikaw ay tumatahak sa landas ng isang matuwid na pamumuhay. Dahil dalawa lang ang nag-i-exist sa mundong ito, righteousness and wickedness. At dapat ikaw mismo alam mo kung saan ka nakatayo. Kapag ikaw ay nasa tama, mararanasan mo ang mga pag-aalipusta, pag-a-accuse sa iyo, pag-put down sa iyo ng tao, pagbubuli sa iyo ng mga tao. Hindi lahat ng tao mapiplease mo. May mga taong kumakalaban sa iyo, kumukontra sa iyo, even ikaw ay nakatalikod. Pero tandaan natin, sustain your life na ikaw ay nasa tamang landas ng buhay. Nung isang araw, dalawang lalaki ang nakausap ko. Alam niyo, sabi nung dalawang guy na ito, Pastor, walang nangyari din sa buhay ko. Magulo din. Hindi rin naging maayos. Hindi nila natagpuan ang totoong kasiyahan sa labas. Kumikita ka nga, pero kapos naman. Pansamantalang ini-enjoy mo yung vices ng mundo, pero bandang huli, bumabalik sa'yo, napapagod ka din. Dito natin makikita ang napaka-stable ng Word of God. Nang sabi ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mapapansin nyo mga kapatid, may mga pamilyado tayong mga kasama rito. Nagtatrabaho 8 hours. Naghahanap buhay sila, pero lumalago ang kanilang mga gawain. Nag-grow ang cell group, nag-i-increase ang discipleship nila, nakadevelop sila ng leader. Alam nyo, nakita ko, binibless sila lalo ng Panginoon. Ibig sabihin, it was a vindication na hindi hadlang ang gawain ng Diyos, na kahit may asawa ka na, may anak ka, nag-aaral ka, kumikita ka ng malaki, hindi ka nalulunod, ini-embrace mo pa rin ang paglilingkod kay Lord. Nakikita, gumagaling at umuhusay ang buhay pamilya ninyo. Ang iba, pinagpalit nila sa jowa nila ang kanilang responsibilidad sa church. At nakikita mo ngayon, palagi na lang sila nag-aaway. Wala ding kabuluhan ang kanilang pagsasama. Why? Pag dinitouch mo buhay mo sa Lord, miserable ang kalalabasan yan. Ang Bible nagsasabi, priority ang Diyos, pamilya, trabaho. At nangyari, ang Diyos hindi na makita sa buhay mo. Hindi nyo alam pag hindi kayo nag-undergo ng discipleship, hindi nyo pinahalagahan ng pagdi-disciple, iiyak ka talaga. Malalaman mo, anak mo pala ay pumasok na sa satanista. Kasi puro kahanap ng pera. Gusto mo i-build ang family mo without God, mamalayan mo, iiyak ka. Mga kabataan na umalis sila sa kanilang discipleship, naging perwisyo sa pamilya, nagpabuntis sa adik, at hindi pagpapala yan ang ganyang mga move. Kasi binasura ang discipleship. Kaya ikaw na nasa tamang landas, tandaan natin mga leaders natin, mga disciplers natin, mga trainer natin, yan ang mga tamang tao. Nakinig ka sa may tama. Di ano mangyayari sa buhay mo? Masisira. Kaya alam ninyo, yung mga nag-detach sa gawain ng Lord, talagang gapang sa ngayon. Bababuyin kayo ng mundo. Kapag nag-detach ka sa presence of God, maraming mga bata pa nire-rape. Ang iba, nakatikim na ng mga drugs, vices, nagyayabang na sa labas. Bababuyin tayo ng daigdig na ito kapag puputulin natin connection natin sa Diyos. Kaya kapag nasa tama ka, hanggang sa pagdating ng Panginoon, huwag mo to bibitawan, lalo na kung tatay at nanay ka. Kung gusto mo na maayos tingnan ang pamilya mo. Kasi ang isang pamilya na maayos, wala yan sa mga kayamanan. Ang isang pamilya na maayos, nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Hanggat wala kang Kristo, araw-araw hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. Kahit gumawa ka ng mabuti outside, but inside, there is sin in your life. That is why you need Christ in your life. Kumbaga, acceptable ka sa Diyos, hindi dahil tumutulong ka sa kapwa mo. Hindi dahil nakikita sa iyo ang kabutihang loob. Acceptable ka sa Diyos, it's because of Jesus Christ inside of your life. Si Christ ang nakikita sa buhay natin, hindi sarili mo. Kasi kung sarili lang natin, good works yan. Gagawa ka ng mabuti, bigyan mo ulam lahat ng kapitbahay mo. Maging good person ka, tutulungan mo kapwa mo, good works yun.
Pero hanggat wala si Jesus Christ, hindi tayo accepted sa heaven. Jesus is only the way, the truth, and the life. Palagi nyo narinig yan, we need to evangelize people. People need Jesus Christ. Kasi ang good works, hindi tayo dadalhin yan sa langit. Ang good works is the product of your salvation. That is why all of us need Christ. Kasi ang kondisyon ng tao sa Romans 3:23, all have sinned. Lahat ng tao nagkasala and fall short to the glory of God. Pero nang dahil si Kristo na sa atin, ano nangyayari? Nakikita na sa atin ang holiness, the holiness of Jesus Christ. Ibig sabihin, banal